Magandang umaga po. Good morning. Welcome, newcomers. At welcome po sa mga bagong dalo. Okay. At the back, please come forward. Yung mga nasa likuran po, punta po kayo dito sa harapan. Yeah, come forward. Still, you don't vacant. Okay. Come forward. We are very small church in the province. Tayo po ay maliit lamang na iglesia o simbahan sa isang probinsya. Usually, the foreign countries, America or Korea, they used to come to the Philippines. At madalas po yung ibang mga bansa, yung Amerika, yung Korea, madalas po silang nagpupunta sa To Pilipinas help local churches in the Philippines. upang tulungan po yung mga lokal na simbahan sa They Pilipinas. call themselves, they are mission trip or mission for the foreign countries. Tinatawag nila yon na mission trip na sila po ay nagmimisyon sa mga ibang bansa. This church, a little bit different. Pero ito pong iglesia natin, simbahan natin, iba po. As you see, not much Korean even churches come to help us. Tulad ng nakikita ninyo, kakaunti lamang po, hindi masyadong madami yung mga Koreans o ibang tao na pumupunta dito upang tayo ay tulungan. But they come to visit us. Pero sila po pumupunta dito para tayo po ay bisitahin. What is difference? Ano po yung pinagkaiba? They come to experience what is happening in the church. Sila po ay nagpupunta rito upang maranasan po kung ano po yung nangyayari sa ating simbahan. Did you notice that? Napapansin niyo po ba yon? This local church, but they want to know what is going on in the church. Ito po ay isang lokal na simbahan, pero nais po nilang malaman kung ano ba yung nangyayari po dito. They want to experience what we already experienced. At nais po nilang maranasan kung ano po yung naranasan na po natin. For more than 20, 30 years as pastors or elders or whatever, they want to experience tears of joy in their eyes. At kahit pa po 20 taon na silang mga pastors o ano pa man po, gusto po nilang maranasan na magkaroon ng luha sa kanilang mga mata. Still I remember one pastor, now the congregation, more than 1,500 congregation, he came here. At naalala ko pa rin po yung isang pastor, meron na po siyang congregation na ang bilang po ay nasa 1,500 mahigit po. At nagpunta siya dito. He said, you are more happier than our church members. At sinabi po niya na mas masaya kayo kaysa sa mga miyembro po ng simbahan namin. He told a lie or he just tell us truth? Siya po ba ay nagsinungaling o ang sinabi lamang po niya ay ang katotohanan? You must be proud of yourself as children of God in the church. Dapat po maipagmalaki ninyo yung inyong mga sarili bilang kayo po ay mga anak ng Diyos dito sa iglesyang ito. Amen. Also, I need your prayer. At kailangan ko rin po ng inyong panalangin. We have planned to build up church here, 3 stories. At tayo po ay nagpaplano na magtayo po ng simbahan dito, 3 palapag. As you know, you have no money. At tulad ng nalalaman po ninyo, wala po kayong mga pera. We have no money, At wala din po kaming pera. but we depend on God. Pero tayo po ay dumidepende sa Diyos. Well, that's why I need your prayers. Kaya kailangan ko po ang inyong mga panalangin. Coming the EGF, At sa darating po na EGF, 10 people will come to visit our EGFN service. at 10 tao po yung bibisita at dadalo po sa ating EGF. They are pastors, elders. At sila po ay mga pastors at mga elders. Imagine, why
they want to visit this small local church? At isipin niyo po, bakit nila gugustuhin na bumisita sa maliit lamang na simbahan na to? Not big church in the Metro Manila. At hindi po yung mga malalaking simbahan na nasa Metro Manila. That's why I urge you to attend EGF. Kaya hinihikayat ko po kayo na kayo po ay dumalo sa gawain po natin sa EGF. No matter how you set your heart, make decision to attend EGF. Ano pa man po yun, ayusin po ninyo ang inyong mga puso at kayo po ay dumalo ng EGF. Amen. Yes, we have EGF that is not ordinary. Opo, meron po tayong EGF at hindi po yan pangkaraniwan. If everybody has it, why the pastors, elders will visit to experience of it? Kung ang lahat meron po nun, bakit pa yung mga pastors, mga elders, kailangan pa pong bumisita sa atin? That's why still, I want to urge you again to attend EGF. Kaya patuloy po, kayo po ay aking hinihikayat na dumalo po sa EGF. Amen. Well, we are still in a series of marriage. At tayo po ay nasa serye pa rin po ng marriage. It's almost end the part. At halos sa patapos na po ito. We are studying what is a prayer. At ang pinag-aaralan po natin kung ano po ba yung prayer o panalangin. As I told you, so many even Christians, they have not clear understanding of prayer. At tulad ng sinabi ko po sa inyo, napakarami, halos lahat sa mga Kristiyano, wala po silang tama o malinaw na kaunawaan tungkol sa panalangin. So last week, I had not enough time to explain. At noong nakaraang linggo, wala po akong sapat na oras para ipaliwanag. But I tackle of it, Romans chapter 8:26. Pero sinabi ko po yung tungkol sa Romans chapter 8 verse 26. So, we will know what is our misunderstanding about our prayers. At malalaman natin kung ano po ba yung maling kaunawaan natin tungkol po sa prayers. So many pastors, they emphasize the prayer. Napakarami pong mga pastors na binibigyang diin po nila yung tungkol sa panalangin. But they have to explain what is bubbling. Pero kailangan nilang ipaliwanag kung ano po ba yung bubbling. What is bubbling? Ano po yung bubbling? In prayer, bubbling. Ano po yung bubbling sa panalangin? Bubbling, we will study anyway. At pag-aaralan po natin. If they will not explain Aitewan erotao, Kung hindi po nila ipapaliwanag yung Aiteo at Erotao, whatever they will explain about prayer is not correct. ano man yung pagpapaliwanag nila tungkol sa panalangin, hindi po yun tama. Also cannot explain what is difference between our Christian, children of God, and other religions' prayer. At hindi rin po nila maipapaliwanag yung panalangin nating mga Kristiyano na mga anak ng Diyos at sa ibang mga relihiyon. That's why you have to listen carefully, Kaya makinig po kayong mabuti because God gave us order to pray. dahil binigyan po tayo ng Diyos ng utos na manalangin Also, we used to pray. at tayo rin po ay madalas nananalangin. Yet, if we don't know what is a prayer, whatever we will do become useless. Pero kung hindi po ninyo nalalaman kung ano po ang panalangin, ano man pong gawin natin, baliwala po yun. So we'll read Romans chapter 8, 26 and 7. Kasi ko. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for. Sandali lang po. Again, all of us will read it. Kasi ko. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Yes. Last week, I asked you one question. Nung nakaraang linggo, tinanong ko po kayo ng isang tanong. Can we pray or we cannot pray? Tayo ba, kaya nating manalangin o hindi po natin kayang manalangin? What was the answer? Ano po yung sagot? We can pray or we cannot.
Tayo po ba ay makakapanalangin o hindi po? We can pray. Yung nagsasabi po na makakapanalangin po We tayo, can pray. kaya nating manalangin. We cannot pray. Yung hindi po natin kayang manalangin. Last week I didn't hear anything about. Nung nakaraang linggo, wala akong narinig na kahit ano. After 1 year, I will answer you. Pagtapos ng isang taon, tsaka kita sasagutin. Last week I was out of my mind. Nung nakaraang linggo, wala ako sa pag-iisip. What was the answer? Ano po yung sagot? We cannot pray. Hindi po natin kayang manalangin. That's not my word. Hindi ko po yan salita. We cannot know. We do not know what we ought to pray for. Hindi natin alam, hindi natin nalalaman kung ano ba yung dapat nating ipanalangin. Then, question follows. At may tanong po na kasunod. What we pray, is it prayer or not? Yung pinapanalangin natin, yun ba ay panalangin o hindi po? Are you with me? Nakakasunod po ba kayo? Are you with me? Ayan. So, we used to pray, is it prayer or not? Kaya tayo po ay nanalangin, yung ba ay panalangin o hindi po? According to Romans chapter 8:26, that is not prayer. At ayon sa Romans chapter 8:26, hindi po yon panalangin. So, if someone want to explain about prayer, they have to explain Romans chapter 8:26 and 7. Kaya kung meron po magpapaliwanag kung ano po yung panalangin, dapat po ipaliwanag din kung ano po yung sinasabi sa Romans 8:26 at 27. Do you want to know it? Gusto niyo po bang malaman? Do you want to know it? Yes. That's why we'll talk about this matter. Kaya pag-uusapan po natin ito. Only the Spirit can pray. Tanging ang Espiritu lamang ang siyang kayang manalangin. It's actually, I need to explain more matters. At sa katunayan, kailangan ko pa po yung ipaliwanag ng marami pang bagay. So I divide it. At hinati ko po. Okay? Then, what we ought to prayer for. Kung ano yung dapat nating ipanalangin. This is not what God ordered us to ask. Ito po ay kung ano po inutos ng Diyos sa atin na hingiin. We don't know God asked us to pray. Hindi po natin alam kung ano po yung inuutos ng Diyos sa atin na ipanalangin. Because the Spirit have to teach us what we have to pray. Dahil tangi ang Espiritu lamang ang magtuturo sa atin kung ano ba yung dapat po nating ipanalangin. Last week I told you one matter. Noong nakaraang linggo, sinabi ko po sa inyo yung isang bagay. Do you know what I am thinking now? Alam nyo ba kung ano yung iniisip ko ngayon? Alam hindi. You don't know what I'm thinking. Hindi nyo po alam kung ano po yung nasa Only isip my ko. Spirit knows what I'm thinking. Tangi ang Espiritu ko lamang ang nakakaalam kung ano po yung nasa isip ko. That's why only God, what God is thinking about, Spirit only knows. Kaya kung ano man yung iniisip ng Diyos, tanging ang Espiritu lamang ang nakakaalam. That's why God's Spirit, the Spirit have to teach us what God wants us to do. Kaya ang Espiritu po ng Diyos, dapat turuan tayo. Ano ba yung nais ng Diyos na gawin po natin? I will explain again. God have to teach us through or by the Spirit what we have to pray for. Papaliwanag ko po ulit, ang Diyos dapat po tayong turuan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu kung ano po yung dapat po nating ipanalangin. That is what we call prayer. Yun po yung tinatawag na prayer, panalangin. So we'll understand more. At uunawain pa po natin, So, we do not know what God ordered us to ask. hindi po natin nalalaman kung ano po yung inuutos ng Diyos sa atin na hingin sa Kanya. Okay? That's what Bible says. We do not know what we ought to pray for. Ayan po yung sinasabi sa Biblia na hindi natin nalalaman kung ano po yung dapat nating ipanalangin. It means also, what we used to pray, that what we thus see want to have. At ang ibig sabihin din po noon na ang ating ipinapanalangin ay kung ano lang tayo bilang mga alabok at kasalanan yung nais po natin na magkaroon tayo. That's what we pray.
At yun po yung ipinapanalangin natin. Not according to the will of God, but what we want to have, that's what we pray. Hindi po ayon sa nais ng Diyos, kundi kung ano lang yung nais natin na magkaroon. Yun po yung ating ipinapanalangin. Amen. That's what different with other religions of prayer. At yan po yung pinagkaiba po sa panalangin ng ibang relihiyon. Other religions, whatever they want, and they pray to their gods. At sa ibang relihiyon, ano man yung nais nila na matanggap, yun po yung ipinapanalangin nila sa kanilang Diyos. But we, God said, don't pray for them matters. Pero sa atin, sinabi ng Diyos, huwag kang humingi o manalangin tungkol sa bagay na yan. That's why our prayer totally different with other religions' prayer. Kaya yung ating panalangin ay iiba sa panalangin po ng ibang mga relihiyon. Okay? Then, as I told you, the Spirit, God's Spirit, have to teach us what we have to pray. Tulad ng sinabi ko po sa inyo, yung Espiritu po ng Diyos, dapat turuan tayo kung ano po yung dapat nating ipanalangin. Okay? Going on? Okay. Other one? At yung isa pa po, Okay. Other one. We do not know what we really need. hindi natin nalalaman kung ano ba talaga yung tunay na kailangan natin. Oh, we know what we need. O alam naman natin kung ano yung kailangan natin. Yes, we know what our body need. Opo, alam natin kung ano po yung kailangan ng ating mga katawan. That's out of the will of God. Pero yan po ay labas sa nais po God ng said, Diyos. I know what you need. Sinabi ng Diyos, nalalaman ko kung ano ang iyong kailangan. Don't ask for it. Huwag mo nang hingiin yon. I am your God. Ako ay iyong Diyos. I'm your Father. Ako ang iyong Ama. Before you ask me, are we already prepared for you? At bago mo pa hingiin yan sa akin, inihanda ko na yan para sa'yo. That's why you don't need to pray for your needs. Kaya hindi mo na kailangang manalangin pa para sa iyong mga pangangailangan. I will not call prayer. At yan, hindi ko yan tatawaging panalangin. That's what God said. Ayun po yung sinabi ng Diyos. So, we don't need to pray for our needs. Kaya hindi na po natin kailangang ipanalangin ang ating mga pangangailangan. Why? He is our God and Father. Bakit po? Dahil po siya ay ating Diyos at Ama. Already I know what you need. Alam ko na kung ano yung pangangailangan mo. That's why I prepared everything. Kaya inihanda ko na lahat. Then, I am ready to give it to you. At ako ay handa na ibigay yan sa'yo. Amen. That's why we do not know what we really need. Kaya nga hindi po natin nalalaman kung ano nga ba talaga yung kailangan po natin. It connected with the purpose of God. At yan po ay may koneksyon sa layunin po ng Diyos. Why I saved you? Bakit kita iniligtas? I created you Kung bakit kita nilikha? only for my purpose. Tanging para lamang sa aking layunin. That's why, to fulfill my purpose through you, I prepared all what you need. Kaya upang matupad yung aking layunin sa pamamagitan mo, inihanda ko na lahat ng iyong pangangailangan. You will receive it from me, Matatanggap mo yan mula sa akin? and you will use it for you. At gagamitin mo yan para sa'yo? Then you focus on to fulfill my purpose. At bigyan mo lamang ng tuon ang pagtupad sa aking layunin. That's why I said, we do not know what we really need. Kaya sinabi ko po, hindi natin nalalaman kung ano nga ba yung tunay o totoong kailangan po natin. Did you get it? Nakuha niyo po ba? Naintindihan po ba? No confusion? Hindi po ba kayo nalilito? If you don't understand it, I cannot go to Father. Dahil kung di niyo po yan naunawaan, hindi po ako makakapagpatuloy. Only Spirit can pray. Tanging ang Espiritu lamang ang siyang makapapanalangin. We read it, the lowest. Okay, can that go? The Spirit, God, knows what human need to be alive. We need two foods. Kailangan po natin ng dalawang pagkain. Bread saka
the Word of God. Ang tinapay at ang salita po ng Diyos. It's not easy to understand Hindi po yan madaling unawain. because it's out of what we used to think about. Dahil yun po ay labas sa kung ano ba yung madalas nating iniisip. That's why you have to listen carefully. Kaya kailangan nyo pong makinig ng mabuti. Okay? Okay. That's why the Spirit knows how we could be alive. Kaya po, tanging ang Espiritu ang nakakaalam kung paano po ba tayo mabubuhay. We need two foods, Kailangan po natin ng dalawang pagkain. bread, God will provide. Ang tinapay, ang Diyos ang siyang Don't magbibigay. pray for that Kung hindi matters. nyo po kailangang ipanalangin yung bagay na yon. Only you ask me, you have to pray for me what is my will. Tanging ang hihingiin nyo lamang, ipapanalangin nyo lamang sa akin ay ang aking nais. That's why God interceded for us firstly. Kaya ang Diyos, una, nalanalangin po para sa atin. They don't know what they must have. Hindi nila alam kung ano yung dapat na magkaroon sila. So, I have my will for them. At ako, may nais ako para sa kanila. So let them have my will. At magkaroon sila ng nais ko. That's why God prayed for us firstly. Kaya ang Diyos, una, ang siyang nanalangin para po sa atin. We didn't know only sin, the dust will ask for simple matters. Hindi po natin alam dahil ang isang kasalanan, alabok, ang hihingiin lamang ay yung mga makakasalanang bagay. So now, what we actually need. Pero ngayon, ano nga ba talaga yung kailangan po natin? What we must have. Ano ba yung dapat po na magkaroon po tayo? The will of God. Yung nais po ng Diyos. Out of the will of God, whatever we ask for, that God called not prayer. At kung labas po sa nais ng Diyos, ano man po yung hinihingi natin, ang Diyos hindi po yung tatawaging panalangin. We'll read it. Kasi ko. Set your minds on, not on. There are two parts. Meron pong dalawang bahagi. Okay. We'll read it again. Kasi ko. Set your minds on things above, not only earthly things. All the time, we think about what? Earthly things. Palagi po, ang nasa isip lamang natin ay yung mga makamundong bagay. Bible is so clear to explain that matters. Ang Biblia, napakalinaw po na pinaliwanag po yung bagay na yan. If you will think about earthly things, you will die. Kung ang iisipin mo lamang ay ang mga makamundong bagay, ikaw ay mamamatay. That's why you have to think about all the time, what? Things above. Kaya ang palagi mong iisipin, yung mga bagay na higit pa doon. What things above? At ano po yung mga bagay po na yon? The will of God. Yung nais po ng Diyos. Earthly things, I told you already, I promised you, I already prepared to give you. At yung makamundong bagay, sinabi ko na sa'yo, pinangako ko na sa'yo, ako yung magbibigay niyan. Amen. That's why we don't need to pray for our needs. Kaya hindi na po natin kailangan na ipanalangin pa po yung mga pangangailangan natin. Okay? See, really, I will play. Okay? Tingnan niyo pong mabuti, maglalaro po ako. So things, Yung makamundong bagay, okay? Okay. See? yan po, tignan niyo po. Things, earthly things, what Bible says, what? 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 Erotao. Erotao. Yung makamundong bagay, ang sinasabi po ng Biblia, yun po ay ang erotao. What we need as physically, what we call erotao. Lahat ng kailangan natin sa pisikal, yun po ay erotao. Things above, we call aiteo. At yung things above, yun po yung aiteo. Are you with me? Nakakasunod po ba kayo? You have to follow me carefully. Kailangan niyo pong makasunod sa akin ng maingat. As I told you, erotao, kasi don't ask for it. At tulad ng sinabi ko po sa inyo, yung erotao, sinabi ng Diyos, wag mo nang hingiin yan sa He said, akin. that is my responsibility. Sinabi niya, yan ay aking responsibilidad. You children, never worry about your needs when you are under your parents.
Kayo, mga anak, kailanman hindi kayo nag-alala tungkol sa kailangan ninyo nung kayo ay nasa ilalim pa ng inyong mga All the magulang. time, you reach out your two hands to ask what you need from your parents. At palagi, itinutuon nyo lamang inyong mga kamay upang manghingi sa inyong mga magulang ng kailangan ninyo. So, parents has responsibility to provide everything for their children. Kaya naman, yung mga magulang, sila po yung responsable upang ibigay lahat ng mga pangangailangan ng kanilang mga You anak. ask for it or not, I will give it to you. Hingiin mo man yan o hindi, ibibigay ko yan sa'yo. That's my business, that's my responsibility. Sa akin na yan at yan ay aking responsibilidad na. If you worry, if you pray for, meaning you don't trust me. Kung ikaw ay nag-aalala at ipinapanalangin mo pa rin, ibig sabihin hindi ka nagtitiwala sa akin. I already promised you. Why? Then why you ask me? Pinangako ko na sa inyo, pero bakit na hinihingi mo pa rin sa What you have akin? to say? Instead of asking, you must say what? Thank you. Imbis na paghingi, ano po yung dapat ninyong sabihin? Salamat po. Amen. So, without reach out your hand to get your need from your parents, you say, Father, Mommy, I am so thankful to you. At imbis na humingi kayo sa inyong mga magulang, ang dapat niyo pong sabihin, Nanay, Tay, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo. Amen. Why earthly things, we call it what? Erotaw. Erotao. Kaya yung mga makamundong bagay, ano pong tawag natin doon? Erotaw. That's what I told you. Without distinction, erotao and aiteo, if someone will pray about prayer, that's not correct yet. At tulad ng sinabi ko po sa inyo, kung di ninyo malalaman kung ano yung pinagkaiba ng erotaw at aiteo, kung may magpapaliwanag kung ano yung panalangin, hindi po yung But panalangin. aiteo said, you must ask for it. Pero yung aiteo, sinabi ng Diyos, kailangan mong hingiin yan. Because that's what I promised to give you. Dahil yan yung pinangako kong ibibigay ko sa'yo. Before you ask me, I already prepared. Bago mo pa hingiin yan, inihanda ko na. Okay, there are two matters, erotao and aiteo. Meron po dalawang bagay, erotaw at aiteo. What is erotao? Ano po yung erotaw? Earthly things. Earthly What is things. Ano aiteo? po yung aiteo? Things above. Okay, good, thank you. Actually, the erotao is out of the contract. At sa katunayan, yung erotaw, yun po ay labas na sa kontrata. God said, if you will ask for it, I will consider you are not my children. At sinabi ng Diyos, kung hihingiin mo pa yan sa akin, ituturing kita na hindi anak. I already promised you to give. Pinangako ko na sa'yo na ibibigay ko yan I sa'yo. told you, if you ask for it, meaning you don't trust me, you consider me no responsible person for your needs. At sinabi ko na sa'yo na pag hiningi mo pa rin yan, ibig sabihin hindi ka nagtitiwala sa akin at hindi mo ako kinikilala na ako ang responsable para sa'yo. That's what actually we Christians do it as a prayer. At sa katunayan, yan po yung madalas na ginagawa natin ng mga Kristiyano na panalangin. That's why no difference, no distinction between our prayer and other religions' prayer. Kaya wala pong pagkakaiba yung panalangin po natin at yung panalangin po ng ibang mga relihiyon. What is the meaning of testament? At ano po ibig sabihin ng testament? Old Testament, New Testament, and what is testament? Yung lumang tipan, bagong tipan, ano po yung ibig sabihin nun? Contract. Kontrata. Prayer also on the contract. At maging po yung panalangin, nasa loob po niya ng kontrata. That's why out of the contract, even though you will ask for it 1,000,000 times or whatever, God will not do anything. Kaya kung labas po sa kontrata, kahit ingiin mo pa yan ng 1,000,000 beses, hindi po yan ibibigay ng Diyos. Amen. Only God will respond for His promise, which means the contract. Tanging ang sasagutin lamang ng Diyos ay kung ano yung ayon sa kanyang pangako, yung nasa kontrata. That's why knowing contract is so important. Kaya yung malaman kung ano po yung kontrata, napakahalaga. If your workers will complain to the company, Kung kayo mga manggagawa, magrereklamo sa kumpanya, why my salary is so small? bakit napakaliit ng sahod ko? Company will tell you, Sasabihin sa inyo ng kumpanya, bring your contract with this company.
Dalin mo sa akin yung kontrata mo dito sa kumpanya. So they will examine what says the contract. At titignan nila kung ano ba yung sinasabi dun sa kontrata. Then two party will follow the contract. At yung dalawa na yon, susundin nila yung nasa kontrata. That's why ITO, we call it, why? Pay your debt. Kaya yung ITO, tinatawag natin yon na bayaran mo ang iyong utang. You have utang, that's why you have to pay for it. Meron kang utang, kaya dapat mo yung bayaran. So God has utang. Ang Diyos, meron siyang utang sa'yo. Not for other matters, Hindi tungkol sa ibang bagay, but for His will. kundi para po sa kanyang nais. That's why we have to be so brave to claim our needs. Kaya kailangan po nating maging matapang na tanggapin, na kunin po yung ating kailangan. Has debt. Meron po siyang utang. Before we ask, He said, I will give you. At bago pa man natin hingiin yun, sinabi niya, ibibigay ko sa inyo. You didn't ask me any money. Hindi ka humingi sa akin ng anumang pera. Diba? You didn't ask me. But if I will say, tomorrow, I will give you 1 million each. Diba? Pero pag kinabukasan, sasabihin ko po sa inyo na bibigyan ko kayo ng 1 milyon kada isang tao. 1 million for each is utang for you. At yung 1 milyon na yon para sa bawat isa sa inyo, utang ko yun sa inyo. Because of you didn't ask for me, yet I am the one promised. That's why it become utang. Hindi nyo sa akin hinihingi pa. Pero dahil ipinangako ko na sa inyo, ako may utang ako sa inyo. That's why ITO will claim his utang. Kaya yung ITEO, yung po yung kukunin natin sa kanya, yung utang po niya sa atin. Eto na, bubbling. Ito na po yung bubbling. Okay, we'll read it. Gazette, go. And when you pray, do not keep... Dali lang po. We'll read it again. Gazette, go. And when you pray, do not keep on bubbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Bubbling, don't pray as bubbling. At yung bubbling, wag po kayong manalangin tulad ng pagbababling. The original meaning, bubbling, is just like the frog is crying during the night in the rice field. At yung bubbling po, parang katulad siya nung palaka na tuwing gabi sa sakahan. How many of you heard of crying of palaka? Ilan po sa inyo yung nakarinig na nung iyak ng palaka? Yung, Whole night, you cannot sleep. yung ganun po, na buong gabi hindi ka na That's makatulog. actually original meaning. Sa katunayan, yung po yung original na kahulugan. Explains for they think they will be heard because of their many words. Niisip nila na sila ay pakikinggan dahil sa napakaraming nilang mga sinasabi. For example, oh God, money, 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 money. Then, God will be Father. What? I will give you money. Parang ganun. Na parang iniisip nila, oh Diyos, pera. Magagambala yung Diyos, maiinis na siya. Ito na, bibigyan ko na kayo ng pera. If you will say so many words, God will hear and give it to you. That's public. Na kapag marami kang sinabing mga salita, tapos makukulitan yung Diyos, ibibigay niya na sa inyo, yung po yung bubbling. Bubbling is distinction or difference. What is our prayer and pagan's prayer? At yung bubbling, yan po yung pinagkaiba sa kung ano yung ating panalangin at kung ano ba yung panalangin ng mga pagano. Even though I told 100 million times you will say money, money, I need money, money, whatever, God will not respond to you. At tulad ng sinabi ko sa inyo, kahit 100 milyong beses mo pang sabihin sa Diyos na pera, hindi makikinig ang Diyos sa'yo. Not by so many words, but according to the contract. Hindi po yan ayon sa kung napakarami mo bang sinasabing salita, kundi ayon po kung ano ba yung nasa kontrata. Say according to contract. Magsabi kayo kung ano po yung ayon sa kontrata. Say again, according to contract. Sabihin niyo po kung ano yung nasa kontrata. According to? Sabihin niyo po According muli, to according contract. to the contract. Again, according to the contract. If you will
pray according to contract, he cannot say no. At kung kayo po ay mananalangin na ayon sa kontrata, hindi siya maaaring humindi. That's why you have to study contract. Kaya kailangan niyo pong pag-aralan yung kontrata. That's why you have to check what you ask for, what you pray for is in the contract or out of the contract. Kaya kailangan niyo pong suriin kung yung ipinapanalangin niyo po ba ay nakapaloob sa kontrata o labas po sa kontrata. Babbling, when they ask, what? Erotao, it's babbling. At yung babbling, kung ang hinihingi mo ay erotao, yun po ay babbling. Babbling cannot explain, cannot define without knowing what is erotao. At yung babbling, hindi yan maipapaliwanag, hindi malalaman yung kahulugan kung hindi mo alam yung, kung ano po yung erotao. Amen. Now we know what is erotao. At ngayon, alam na natin kung ano yung erotao. Also we know God didn't allow us to ask erotao. At alam na rin natin na ang Diyos, ayaw niya na humingi tayo ng erotao. Erotao is out of the contract. Dahil ang erotao, yun po ay labas sa kontrata. That's also three things. At yun din po ay mga makamundong bagay. Then, whatever, so many times we will pray, whatever call or said whatever, God will not listen. At ano pa man yan, kahit ilang beses pa man tayong tumawag o manalangin sa Kanya, ang Diyos kailanman hindi po tayo pakikinggan. That's why I'm so happy to let's understand even what is babbling. Kaya napakasaya ko po na ipaunawa sa inyo kahit po na yung kahulugan ng babbling. When you know what is babbling, then you understood what is prayer more than 50%. At dahil kung naunawaan mo kung ano yung babbling, mauunawaan mo na ng 50% kung ano po yung panalangin. When you ask for erotao, babbling, you consider yourself what? Pagan. Kapag ang hinihingi mo, pag ikaw ay nagbababling, erotao, tinuturing mo na yung sarili mo ay pagano. That's chapter 6, 31, 32. Ayan po yung nasa Mateo chapter 6 verse 31 at 32. So, when you pray the erotao, you consider yourself you are not child of God. Kaya kapag ang ipinapanalangin mo ay erotao, tinuturing mo yung sarili mo na hindi ka anak ng Diyos. So, I could not finish for this matter or my sermon this morning. At di ko po matatapos lahat po ng mensahe ko ngayong umaga. Now we know what is erotao and aiteo. At ngayon, nalalaman na natin kung ano po yung erotao at aiteo. Are you enjoying? Na-enjoy Are po you ba kayo? enjoying? Okay. So we'll read it. John chapter 16, 23 and 24. Keset, all of us. Keset, go. In that day, you will no longer ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Usually, 16:24, we used to memorize it. At madalas po, kinakabisado natin yun sa John 16:24. But still, our understanding was not so clear. Pero yung ating kaunawaan, hindi pa rin po ganun Anyway, kalinaw. I will change word in different colors. At papalitan ko po yung ibang salita ng ibang kulay din. Ask. Yung isa po, yung salitang ask. There is another one, ask. At may isa pa pong salita na ask. Verse 24, there is also two, ask. At maging po sa verse 24, meron pong dalawang salitang ask. Are you with me? Kasunod po ba Yes. kayo? All ask, or in English, same, Sa salitang Ingles, yung ask parehas. but original word is different. Pero yung original na salita po, magkakaiba po yan. That's why if you don't understand what is the original word, you cannot interpret it. Kaya kung di po ninyo naunawaan kung ano yung original na salita, hindi nyo po yan maipapaliwanag. This one already several times I teach you. At ito po, maraming beses ko na rin pong naituro sa inyo. Anyway, it's good. We study again. Pero maganda po kasi napag-aaralan ulit natin. First ask is erotao. At yung unang ask, yun po yung erotao. Okay? I will give you quiz later on. At bibigyan ko po kayo ng quiz mamaya. Second ask, At yung pangalawang ask, what is it? ano po yun? Aiteo. Ayun po yung Ibang-iba. Aiteo, Or- magkaiba.
Third one. Yung pangatlo po. Okay, third one is also Theo. At yung pangatlo po, yun din po ay aiteo. Then, last one is also Theo. At yung panghuli din po, yun po ay aiteo. As we studied Theo, God said, you ask for it. At tulad na napag-aralan natin, sinabi ng Diyos, hingiin mo yan sa akin. Erotao, God said, don't ask for it. Pero yung erotao, sinabi ng Diyos, huwag mong hingiin sa akin. Are you with me? Kakasunod po ba Yes. kayo? Thank you, thank you, thank you. Then it's actually contrary, opposite way. At sa katunayan, sobrang magkaiba po yan. We'll read it. Kasi go. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. As I told you, Matthew chapter 6, 31 and 32, what they ask for their needs, pagans is doing. At tulad ng sinabi ko po sa inyo, ayon sa Matthew 6 verse 32, yung paghingi ng mga pangangailangan mo, yung po yung ginagawa ng mga pagano. Why? Because they have no their God. Bakit po? Dahil wala silang Diyos. Their God is not responsible for their needs. At yung Diyos nila, hindi po responsable sa mga pangangailangan nila. We don't have any responsibility for our needs. Pero tayo, hindi po tayo yung responsable sa mga pangangailangan natin. God, Father, is responsible for our needs. Kundi ang Diyos, yung ating Ama, ang responsable sa ating mga pangangailangan. That's why we are worry-free. Kaya wala na po tayong pag-aalala. I said worry-free. Sinabi ko po na wala na tayong pag-aalala. That's why the Bible says, God said, don't worry about your needs. Kaya nga po sinabi sa Biblia, sabi ng Diyos, hindi nyo na dapat pa kayong mag-alala para sa inyong mga pangangailangan. Amen. 31, what shall we eat, drink, or wear? If you pray for it, I am pagan. That's what Bible says. Kung ano ba yung kakainin ko, iinumin ko, yung susuotin ko, sinabi ng Biblia, kung yan yung hinihingi ninyo, kayo po ay mga pagano. They declare themselves they are not child of God. At dinedeklara nila na hindi po sila mga anak ng Diyos. Is it clear now? Malinaw na po ba ngayon? Amen. Okay. This one, two parts, pagan and children of God. At ito po, dalawang bahagi para sa mga pagano at sa mga anak ng Diyos. 31 and 32 is erotao. At yung sa verse 31 at 32, yan po ay erotao. Is it clear? Malinaw po ba? Is it clear? Thank you. And then, Matthew chapter 6, 33, think about what He is. At sa verse 33, isipin ninyo kung ano po yung sa Kanya. Think about what is His will. Isipin ninyo kung ano po yung nais niya. Up to this point, I believe you understood. At hanggang sa pagkakataon na to, naniniwala ako na uunawaan ninyo. One thing, I said, ask for. Isa pa pong bagay, sinabi ng Diyos, hingiin ninyo. James chapter 4, 2 and 3. Sa Santiago chapter 4, verse You 2 do and 3. not have because you do not ask. Wala ka kasi hindi mo hiningi sa Diyos. Is ask is erotao or aiteo? Yung ask po na yan ba ay erotao o aiteo? Aiteo. Kasi don't erotao. Aiteo po yan. Dahil sinabi ng Diyos, huwag kang mag-erotao. On your pressure, whatever you need for yourself, we call it erotao. At para sa sarili mong kaligayahan, para sa pangangailangan mo, yung po ay erotao. Is it more clear? Malinaw na po ba? Is it more clear? Yes. Okay, we'll play. We'll read it. Kasi go again. In that day, you will no longer ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. 24 also. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Okay, we will fill the blank. At pupunan po natin yung mga blanco. What's the- Sa unang blanco po, What it will be? ano po yung salita doon? Huh? Aiteo or erotao?
Aiteo po or erotao? Erotao. Erotao. Okay, good job. Second blank. Yung pangalawang blanco po. Ha? Sleepy ba? Antok Gusto po ba mo- kayo? Okay. Aiteo. Aiteo po. Third blank. Yung pangatlo po. Oh. Nandadayo Aiteo. ako. Aiteo. Fourth one. Pang-apat po. Up to this point, it's so good. Hanggang sa pagkakataon na yan, maganda po. This one, I will arrange it. 23, 24, it's mixed. At sa 23-24, paghahaluin ko po. That's why it's also, they didn't understand what is Aiteo and Erotao. That's why their interpretation was so confused. At di po nila naunawaan kung ano yung Aiteo at Erotao, kaya yung pagpapaliwanag po nila, nalilito po sila. So I will arrange it. Aayusin ko po. Okay, ito. Okay Ito na? po. We'll read it anyway. Kasi go. Until now, you have not asked Aiteo for anything in my name. Why until now? Bakit po hanggang sa ngayon? Until now, you didn't ask Aiteo. Na hanggang ngayon, hindi ka pa rin humihingi, Aiteo. But they prayed. Pero tayo po ay nanalangin. But until now, you didn't ask Aiteo. Pero sinasabi, hanggang ngayon, hindi ka pa rin humihingi, nag-Aiteo. Because they didn't receive the Holy Spirit. Dahil hindi pa po nila natatanggap yung banal na Espiritu. They didn't receive Holy Spirit. Dahil hindi po nila tanggap yung banal na Espiritu. What is Holy Spirit? Ano po yung banal na Espiritu? Holy Spirit have to teach them what they have to pray. Yung banal na Espiritu ang siyang magtuturo po sa kanila kung ano po John, yung dapat nilang ipanalangin. Chapter 16, Jesus explaining about Holy Spirit. Sa John chapter 16, pinapaliwanag ni Jesus kung ano po yung banal na Espiritu. You didn't receive Holy Spirit. That's why you don't know what is Aiteo. Kaya hindi nyo pa natatanggap yung banal na Espiritu, kaya hindi nyo pa alam, hindi pa kayo nag-Aiteo. That's why until now, you only ask Erotao, but not Aiteo. Kaya hanggang ngayon, ang hinihingi nyo lamang ay Erotao at hindi Aiteo. Are you with me? Kakasunod po ba kayo? Yes. Second, I will transport it. Pangalawa po, This ililipat one, ko po. okay? In that day, you will no longer ask me anything. Na sa araw na yon hindi na kayo hingi Eto. ng anumang bagay sa akin. Are you with me? Kasunod po ba Okay. kayo? What is in that day? Ano po yung sa araw na yon? In that day, the day will come, then you will not ask Erotao. Sa araw na yon hindi ka na hihingi, hindi ka na mag-eerotao. When is in that day? Kailan po yung in that day na yon? Holy Spirit will come, then you will know what is Aiteo and Erotao, then you will know what you ask. Kapag nariyan na ang banal na Espiritu, malalaman mo kung ano yung Erotao at Aiteo, kaya hindi mo nahihingiin yung Erotao. Because Holy Spirit will teach you. Dahil yung banal na Espiritu, tuturuan ka. When the Holy Spirit will comes, Kapag pumarito ang banal na Espiritu, you will not ask for. Oh, hindi ka na hihingi, hindi ka na mag-eerotao. now you understood. That's why you will not ask Erotao. Ngayon, nauunawaan mo na, kaya hindi ka na hihingi ng erotao. Amen. That's why Holy Spirit is the key for the prayer. Kaya ang banal na Espiritu ang susi para sa panalangin. Okay, then this one. Okay. Oh, sorry. Ito. We read it. Kasi ko. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask, Aiteo, in my name. Whatever God promised, what we call it? Aiteo. Ano man yung pinangako ng Diyos, ano pong tawag natin doon? Aiteo. Whatever Erotao, hindi. Kung ano man na erotao, hindi yon. Whatever Aiteo, yes, 100 million times. Pero ano man, basta Aiteo, palaging oo, 1 bilyong beses. Aiteo is in His name. At yung Aiteo, yun po yung nasa kanyang pangalan. When you put
end of the prayer in His name, meaning you already checked that is Aiteo. Kung sa panalangin ninyo sa huli, sinasabi ninyo sa pangalan mo, ibig sabihin nun, sinuri mo na yun po ay Aiteo. Amen. Then, last one. At yung huli po, We'll read it. Kasi go. ask, Aiteo, and you will receive, and your joy will be complete. If you will do Aiteo, will you fail, get your answer of your prayer or not? Kung kayo ay mananalangin ng Aiteo, mabibigo po ba kayo na masagot ang inyong panalangin o hindi po? Hindi. Hindi po. Okay? Then, we'll read it again. Kasi go. Until now, you have not Aiteo for anything in my name. In that day, you will no longer eretao me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you Aiteo in my name. Aiteo, and you will receive, and your joy will be complete. This is John chapter 16, 23 and 20. Ito po yung sinasabi sa Juan, chapter 16, 23 at 24. Is it clear? Malinaw po ba? Now we understood what is Aiteo and Erutao. Ngayon, naunawaan na natin kung ano po ang Aiteo at Erutao. Also we understood what is babbling. At naunawaan na rin po natin kung ano po yung bubbling. Next week I will repeat again shortly. At sa susunod na linggo, uulitin ko po ulit ng maiksi lang. Then I will explain the remaining parts. At ipapaliwanag ko na yung mga natitira pa pong bahagi. Thank you for listening carefully. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. God is so pleased Ang Diyos po ay nalulugod because God help you through His Holy Spirit. Let you understand. dahil ang Diyos tinulungan po kayo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu upang maunawaan po. Amen. Let us all stand, please. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. Oh, Father, we thank you. Hallelujah. Thank you for your word. Thank you for the understanding of Erutao and Aiteo. Hallelujah. Let us shout hallelujah. Hallelujah. Kora yora yora yora. Oh, kara yara yara yara. So kara yara so. Kara yara kara yara. Oh, kara yara. Hallelujah. Yora yora yora. Oh, Father, we praise you. Father, we praise you. Kora yora kara yara. Father, we thank you for your word, for your promises. Thank you, Father. Thank you for your Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Oh, Father, we praise you. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who prayed, I tell all the time, and lived as a perfect example for the whole children of God. The love of Father, you still love us. Nobody can separate us from your love. The fellowship of Holy Spirit, the one who will encourage us, urge us to sit in front of God, to ask, I tell all the time. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will always say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah.
Napakabuti po talaga ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. So, announcement po natin, sa ating pong Lord's Day service po, alas 8 po lagi ng umaga. So, bago po mag alas 8, dapat po nandito na po tayong lahat. So, pwede rin po tayo mag-invite ng mga kapitbahay natin, kaibigan, para makakinig din po sila ng salita ng Diyos. Ganyan din naman po yung ating mga kabataan. So, meron po tayong gawain para po sa kanila. So, yan po ay magaganap ng alas 10 na 10:30 po ng umaga. So, lahat po ng mga kabataan na kilala ninyo, mga pamangkin, mga apo, so pwede po nating dalhin dito sa ating sambahayan. So, yung ating din po mga kadalagahan at kabinataan, yung mga single po natin, mga kabataan, pamangkin din po, mga anak. So, pwede po nating padaluhin dito sa ating sambahayan ng alauna po ng hapon. So, yung ating pong prayer meeting, so tuloy-tuloy pa rin po yan. Tuwing alas 3 po ng hapon, tuwing Miyerkules po yan. So, kung wala po tayong ginagawa sa bahay, bigyan po natin ng oras yan na makapanalangin para po sa ating church, sa ating bansa, o sa ating, kung ano man po yung kailangan nating ipanalangin. At yung ating pong EGF ay magaganap po sa unang linggo po ng December. So, antayin po natin kung ano po yung date na po. At yung additional announcement po natin is yung ating Korean Medical Acupuncture. So, ito po ay magaganap bukas. So, 9:30 po ng umaga, magsisimula po yan for 150 packs po. So, after acupuncture, kailangan nakahiga po ng 1 oras bago po umuwi. So, wag muna tayong magagagalaw. Yun po. For the acupuncture, after doctor will treat you with the needles, then you will lay down for 1 hour. Then the needle will be removed. So, kapag po tinusok yung karayom, so 1 oras po tayo na nakahiga. And then after po ng 1 oras, saka pa lang po tatanggalin yung karayom. That's why you have to adjust your schedules. Kaya kailangan po nating iayos yung ating schedules para po doon sa oras na kailangan po doon sa acupuncture. Your blanket or your lay down. Mas maganda po magdala po tayo ng blanket or pansapin para po sa ating paghiga. Church will provide for the insulation for lay down, but it's not enough. Meron po ipoprovide yung ating sambayan pero baka po hindi siya magkasya. So, pwede po, meron po kayong magdala po kayo. Also, even though you will lay down the insulation, other already lay down, then better you will use your own. So, mas mainam po talaga meron tayong dalang extra para po makasigurado po tayo kasi yung iba po gamit nila yon. So, kung hindi nga po sapat, so magdala pa rin po tayo. Pastor, we also have chiropractor. Tama po. Meron. So, yun po, acupuncture and chiropractor po yung bukas. Yung bone adjustment po. So, yung mga gusto pong magpa-adjust ng kanilang mga bone, pwede rin po kayong mag-invite. So, yung last po na paglista is ngayon na lang po, bago po kayo lumabas ng church. So, lapitan po kayo kay Sister Je para po sa pagpapalista. So, yun naman po, pwede na po tayong umuwi. Mas maganda po siguro maaga kayo sa 9:30. Diba? Ayun po, sige po. Yeah, and I've got a river of living water, a fountain never will run dry. Yeah, yeah, yeah.